This one or this one? Up to you. God, she's so beautiful. Hi everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel, Vivian Casey, where I share my experiences as Pilipina living in South Africa. So for today's video, isasama ko kayo sa isang wedding dito sa South Africa. So bali ito ay Asian and South African wedding. So first time ko makaka-attend ng wedding dito sa South Africa. Ang venue ng kasal ay mga 28 minutes ang layo mula sa amin. So pinas forward ko na yung biyahe namin at ang oras ng kasal is alas 3. Doon na rin yung reception. So isang lugar lang ang pupuntahan namin. Itong kasal ay gaganapin ay dito sa Pretoria kung saan din kami nakatira. Pero mula doon sa tinitira namin ay mga 20 to 28 minutes ang layo namin. So habang nagbabiyahe kami, napansin ko napakadaming reception pala dito sa part na ito ng lugar namin. At napansin ko ay parang mga rustic and farm wedding ang style ng ino-offer nila dito kasi kasama na yung venue and ceremony as well. So narito na nga kami at kailangan pa man namin pumasok sa bandang loob para makarating mismo doon sa venue. At kung makikita ninyo, para siyang farm talaga yung mga gilid-gilid. And then narito na kami at pagdating namin, may mga nakasabay din kami kamag-anakan ng asawa ko. So pumasok na kami kasabay nila at ito yung pinakang entrance. At kung makikita ninyo talaga yung venue ay parang yung mga vibes nila ay parang garden and farm wedding ang style. So meron na silang chapel, meron na rin yung venue, tas meron silang style na garden wedding. So ayan, sinusundan lang namin si auntie pagpasok sa loob. Iyan pala ay isa sa mga kakilala ng aking asawa. At pagdating nga namin, marami ng tao at nakaupo na sila. So nag-decide kami mag-asawa na umupo na lang sa bandang likod para kahit papano hindi na kami makaka-istorbo pagpunta sa unahan. At marami pa namang bakante dito sa likuran. At kung makikita ninyo ay mga nagtataasang pine tree ang kanilang background dito sa kasalang ito. At ang lakas maka Twilight Saga. So yung batang 90s, alam yung Twilight Saga. Ganun yung vibes, malabela yung pagpasok ng bride. At talagang tuwan-tuwa ako dahil napaka-presko lang. Wala masyadong design yung venue, yung itong mismong pinagkakasalan. Flowers lang sa mga gilid. And then meron lang ang arko na nilagyan nila ng white cloth. And then doon sa unahan ay parang may waterfalls lang. At ayan na nga yung bride. Napakaganda naglalakad. Yan, napaka-magical yung part na ito. Tapos yung tugtog ay nakakaiyak pa. So, talagang tuwan-tuwa ako nung pinapanood ko. Sabi ko, ang lakas maka-Twilight Saga. Ay, nakakakilig. So, ayan na nga. So, bali ang couple ngayon ay Asian descent and then South Africans. Yung ikakasal ngayon dito. At napakasimple lang ng seremonya nila. Hindi ganun ka madaming requisitos, piatos na katulad sa atin sa Pilipinas na talagang napakahaba na mga flower girls, abay, ninong, talagang papasok pa, wala ng ganun. Ang procession lang nila dito, napansin ko yung 3 bridesmaid tapos ay bride na agad. Tapos yung naghatid lang sa kanya yung brother niya. And then nagsimula na ng prayer. And then nag-ano lang yung pastor, nag-sermon, and then yung kanilang vows and kumanta uli, and then tapos na nag-picture taking lang, and dumaan lang yung bride sa amin habang kami nagbo-blow ng bubbles, and reception na. So ito na yung reception, pero hindi pa magkakainan kasi ang nakalagay sa kainan is mga bandang alas 5 yata o alas 6. And then maaga pa ito, mga alas 4. Ito naman yung sa registration. Ang ginawa dito ay may Insta camera sila. And then magpapapicture doon. Then kukunin mo yung picture and papatuyuin mo. Pag natuyo na
ay ilalagay doon sa registration book. Ito yung sa amin. And then, pagkalagay doon, magsusulat ng messages para sa mag-asawa. At yung mga heart diyan na maliliit, isusulat naman yung pangalan. At pagkasulat ng pangalan ay ihuhulog doon sa heart shape din na lalagyan para mabuo yung heart para doon sa mag-asawa. So, ganun lang kasimple ang seremonya nila. And then sa cake, pagkatapos ng registration ay nag-cake cutting na sila. And then pwede na kainin yung cake. And meron doon sa kabila na grazing table. Pero yung asawa ko muna dito, siya nang pinagsulat ko. At ako naman ang nagdikit ng picture. So, dito naman sa part na ito, nakalista yung table kung saan kayo pupunta. So, lahat in ay mga pangalan ng dumalo at naka-arrange diyan. So, mahanap mo na agad yung pangalan mo at kung saan ka pupuntang table. At ito naman yung part na yung sinasabi kong grazing table. May na mga nakalagay dyang prutas, cheese, and kung ano-ano pa, yung mga katulad din na nakikita natin sa kasalan sa Pilipinas. At ang isang nga napansin ko dito, yung drinks ay ang magbabayad yung mga bisita. Kung gusto mo mag-drinks, mag-Coca-Cola, water, at kung ano pang inumin, ikaw mismo ang magbabayad dahil hindi yun kasama sa binayaran ng groom and bride. Pinakain na agad nila yung cakes and cupcakes pagkatapos mag-cake cutting. And then, meron dito mga parang play area na yung mga bisita pwede maglaro. And then, ayan na, pagkatapos nga ng ilang oras, nagkikwentuhan sa labas, ito na, reception na, pinapasok na kami. At makikita nga ninyo itong biscuit na ito ay customized. May pangalan talaga ng bisita na uupo doon sa upuan. So, hindi talaga maliligaw. So, simple lang yung kasalan nila. And then, ito, meron din silang pinamigay na mga souvenir. At nakakatuwa yung sa lalaki ay car refreshener, ang tawag yata doon. And then sa mga babae ay candle. Tapos ito yung setup nila. O di ba napakaganda, simple pero elegante yung dating. Para sa akin is parang magical siya. Mas gusto ko kasi yung simpleng kasalan din lang eh. Tapos ito yung naman yung menu nila. So hindi ko kilala yung mga pagkain pero ito pala ay buffet. Dito naman ay naghihintay kami na matapos yung speech ng brother ng bride dahil siya ay nagbibigay ng speech and after that ay may toast. So ayan, nakaready na yung wine dahil bawat table ay merong wine for the toast for the wedding ceremony noong kinasal. At ayan nga, kung makikita nyo, may pinapasa akong wine at ipinapasa ko dun sa ibang nakaupo at ayan, magto-toast na. To the bride to give cheers. Cheers. Tell me, you are a Filipina without saying you are Filipina. So, iyan. Sharon. So, after nan, ay magsisimula ng kainan per table din ang pagpunta doon sa buffet. Dahil, dahil marami din naman ng table. So, ayan, ito yung pinakang buffet nila dito. At ang kinuha ko lang dito yung beef, chicken, rice, and potato, and carrot, and yung tart. So, ayan, kakain na tayo. Let's eat! At yun yung kakainin natin na madami na yun para sa akin. And then yung isang kaupo ko dito ay kinakausap ako. At tinatanong nga ako ng katabi ko kung from the Philippines daw ako. Sabi ko yes, and sinabi ko bakit mo alam. Sabi niya is alam daw niya yung mga Asian and also the way I speak as well and also my skin color is darker from the rest of the Asian, sabi niya. So, ang guess daw talaga niya is from the Philippines ako. And then, pinahulaan din niya kung saan siya galing sa tingin ko. Sabi ko is maybe you are Malaysian. Dahil sa tingin ko talaga yung features niya is parang Malaysian. Pero sabi niya hindi daw kasi local Chinese na raw siya. Dito na siya pinanganak at lumaki sa South Africa. And also,
her accent as well is very South African na. So, ayan, nakapagkwentuhan ako and sabi niya nga, kaya daw niya na parang na-sense na from Philippines ako dahil meron siyang kaibigan as well na Pilipina. At ayan, nakakwentuhan ko na rin siya about here in South Africa. Ayan, naglalakihan na nga ang subo ko at sunod-sunod na kasi nagutom na rin lang talaga ako at na-enjoy ko na yung pagkain while nakikipagkwentuhan ako. Ito yung favorite part ko na pag na-attend ako ng event, especially may nakakausap ako mga lokal or kahit yung born and raised na dito na Asian, mas marami akong natututunan and also maganda yung makipagkwentuhan din kahit papaano para kahit papaano ma-ideya ka kung anong nangyayari dito sa paligid o sa bansang ito. At kasi nga sila yung lokal, so mas marami silang mai-share sa iyo. So natutuwa ako makipagkwentuhan and dito kasi hindi naman mahirap makipag-communicate dahil widely used yung English. So kahit kanino ka makipagkwentuhan, kahit saan, nakakapag-English sila dito. So, mas yun ang kagandahan din. Para ding nasa Pilipinas pagka may mga turista, nakakapag-English din ng mga Pilipino. So, yun. Kaya tuntua ako pag ako nakikipagkwentuhan. At hindi na nga ako matapos sa pagkain, kakipagkwentuhan kay ate. And ayan, di ko napansin na inom ko na yung wine. At wala, parang ako sayang-saya na doon sa wine. At yun namang isang kasama ko, walang ginawa kundi salinan ng wine yung aking baso. In the end, tatlong baso yata ako ng wine. At nung pag-uwi ko ay mukhang nahihilo na ako. So, ayan, na-enjoy ko talaga itong food at ang sarap ng food nila. Hindi ko alam kung local food ito or what, or meron ng fusion ng Asian and South African, pero hindi ko alam. Pero na-enjoy ko yung food, masarap Base din. dito sa dinalawang kong kasal, kung i-compare siya sa Pilipinas, mostly ay similar sila sa program nila or yung process nila. Dun sa ceremony, yung pagpasok ng bridesmaid, pagpasok ng bride, yung pagtayo ng mga tao, ng pagpasok ng bride, at saka syempre yung pag-prayer, yung song, almost similar din sa Pilipinas. And then, dito nga lang ay parang mas uso yung intimate wedding. Parang yun ang nape-perception ko sa kanila. Doon sa regalo, ay may nakasulat na talaga sa invitation if monetary or gifts ang prepare ng mga ikakasal. Dito sa dinalahan ko ay pwedeng gifts and pwedeng monetary. And then kung pwedeng cash na ibibigay or pwede ding isend through bank transfer. So nakalagay na doon sa invitation. Sa atin naman sa Pilipinas, ang pagbibigay natin is pag hindi regalo is doon sa probinsya namin is gala, yung pagsasabit ng mga pera at yung pagbibigay mismo ng pera, nagtatawag sila, yung per table ang tawag and then lalapit ka and magbibigay ka ng iyong gala, ang tawag doon sa amin sa Quezon. So, mostly ay similar yung process dahil siguro yung bride is still Asian kahit hindi siya na lumaki sa Asia, dito na siya pinanganak at lumaki, nag-aral, still meron pa rin silang culture na ganun. And then African naman na wedding, hindi pa talaga ako nakaka-attend yung local na wedding na South African dahil wala pa nag-i-invite, char. Pero nasabi nung isang kaibigan ko na Pilipina naka-attend, more traditional sila kasi yung may tinatawag silang lobola, kung sa atin ay yung parang may dowry. So, yun yung sabi nung kaibigan ko. So, ito naman yung na-attendan ko ay medyo more on western like type of wedding. Parang tulad na rin lang sa atin. Pero mas intimate lang itong wedding na ito. Naku po, ayan na nga, medyo kinikilig na ako at nakatatlong baso na pala ako ng wine, hindi ko namamalayan. So pagkatapos nung kain namin, ay sumunod naman ay dessert at pumila uli kami at ito yung kanila Malva fooding. Ito ay katulad din lang ng mga kakanin natin dyan sa Pilipinas. May custard lang and meron pa sila ditong meringue. So kumuha din ako. And then paglingon ko sa kabilang dulo ay may coffee bar sila. Meron din silang cake pero hindi ko pinansin yung cake at prepared ko talaga is yung Malva fooding and
meringue. And ayan na nga, nakakita ako dun sa kabilang dako ng kape. At syempre, coffee is life. Talagang coffee ang aking tinira. At medyo ako'y napaparami na ang wine. Ay dapat ay hindi antukin hanggang mamaya. So ayan, na-enjoy ko talaga itong Malva pudding. Dahil ito yung isang favorite ko na food dito sa South Africa. Or parang dessert dito sa South Africa. Especially kapag nilalagyan ng ice cream. Naku, napakasarap. At talagang mapaparami ang kain. So enjoy na enjoy ko talaga yan. At first dance na ng kinasal, nakakatuwa, magical talaga. And of course, also din sa kanila ang line dance. O ayan, lahat ng mga bisita naki-line dance na diyan at nagkisayawan na rin sila. Masaya din, nakisayaw din ako. At talagang bigay na bigay ako nung sumasayaw. And after niya, nag-uwian na. Please subscribe, comment, and like. Bye! Thank you!